Pwede ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino? Matindi talagang mangupal at magsinungaling itong senador ng mga DDS na hinihinala ng karamihan na isang pro-China ass licker. Pansinin ninyo, para ipagtanggol ang China, kunwari nagalit siya kay PCG spokesperson Jay Tariela dahil sa caricature ng huli kay Xi Jinping. Nasaktan siguro ang feelings nitong si Rodante Marpiluca. This time naman, para pagtakpan ang kanyang kabubuhan at kasinungalingan, pinagdidiskitahan niya ngayon si Senator Ping Lacson na inaakusahan niyang nag-splice daw ng kanyang Give Up KIG na allegedly treasonous speech sa Senado. Sige po. Direk. Sige po. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? Nakita ninyo? Samantalang yung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economic. Hindi siya sumagot. Kung hindi lang bobo itong si Marpiluca, may tinatawag pong timeline. At ang sinasabi niyang in-splice daw ni Senator Lacson ay hindi naman nakita ng karamihan. Ang napanood po namin at ng karamihang mga Pinoy ay ang unedited niyang super bobong speech. In fact, we don't even know if that so-called spliced clip ni Senator Lacson ay nag-e-exist. Yung nga sinasabi kong, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state ng ibang bansa. So malinaw talaga na naghahanap na naman ng away itong si Marpiluca, kaya karapat dapat lang siyang patulan na ni Lacson. Kaya todo pa interview si Marpiluca ngayon para sa kanyang damage control. In-agitate po nilang kababayan natin. Sinasabi ko na nga, hindi po ganun ang sinabi ko. Kagaya ng pinapaliwanag mo ngayon. Opo. Pero dahil lang gusto nila imali, para i-agitate nila, para sa ganun magalit sa akin ang mga kababayan natin doon. Kagagawan po nito, sinasadya po nila ito Kasi kung hindi bobo at salot na pro-China makapili itong senador ng mga DDS, malinaw na malinaw ang kanyang pahayag sa Senado. Hindi na kailangang i-splice ang kanyang kabubuhan. Again, eto ang malinaw na sinabi ni Marpiluca na nakita ng karamihan, walang splicing, walang edits, bobo na lang at salot ang maniniwala sa matandang hukluban na ito. Kasi nga po yung KIG lies outside our EEZ. At pag gumawa po sila ng mapa indicating the coordinates, appropriating the high seas, we will violate the UNCLOS itself. Yun po yung problema. Ngayon, si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi, he does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea?